Amen. Hindi ko na kayo tatanungin kung masaya kayo. Kasi nakita ko na natawa kayo ng tawa. Amen. Alam niyo mga kapatid, may nagalak yung puso ko kanina nang umawit yung mga people. Sabi ko, bagong sound. Although nakakanta na yon, pero bago yung sound. Bago yung atmosphere ng pagkanta. Kakaiba. Yung pag-synchronize ng awit. Nakipili ko. Amen. God bless you, young people. Amen. Sabi nga sa mensahe natin, every time we speak, we sing a song, yung vibration na yon, yung frequency, tumatagos. Yun yung bagay na lagi natin nararamdaman. Kaya nga tayo nabibless eh. Amen. Hallelujah. And then, maganda rin yung sinabi ni Sister Dasing, mahirap ang sobra, sabi niya kanina. Sabi nga, lagi kong sinasabi sa inyo, ang sobra ay nakakasama. Sabi nga doon, ang sobrang pagiging banal, diba? Nakakabaliw. Nakakasira ng utak. Nasa Proverbs yan. Nasa Proverbs. Lahat ng sobra, bawal. Lahat ng sobra, bawal. Kaya sabi ko noon kay Pastor Mario, pwede kayong kumain ng gusto nyong kainin. Huwag lang lamon. Kasi iba yung lamon sa kainin. Pag sobra, lamon. Amen. Kaya nagkakaroon ng sakit kasi sa sobrang pagkawan. Kaya nagkakaroon ng maraming nanilihis dahil sa sobrang katakawan ng mga unang pastol. Nasa Proverbs din yan. Na ang mga walang kabusugan na pinutukoy doon na aso, yun yung mga pastol. Amen. Kaya sabi ko, ang lagi nating tatandaan example, yung mga apostles, mga pastor ng mga nauna sa New Testament, wala sa kanilang yumaman. Sa lahat ng lingkod ng Lord, si Judas lang ang yumaman. Amen? Dahil mas nakakaro pa iso lang ni Matthew. Ni Matthew, utak din taxes para tayo gobyerno. Pero ni Judas, lako na ka, ano ka kwarta. Diba? At the same time, nag-preach din siya. Nagka-cast out din siya ng TV. Diba? Pero nasobrahan niya. Ginamit niya yung gospel para kumita siya. Mahirap po maging sobra. Okay lang sana kung sobra-sobra ka na spiritual eh. Diba? Okay lang din naman magkasobra ka ng blessing. Ang importante lang, alam mo kung paano mo i-handle. Okay lang din kung wala ka. Basta alam mo din i-handle ang emotions sa sarili mo. Amen. Praise God. So napakaganda. Amen. At natawa ko doon sa sinabi ng Brother Jerry, kabataan ay ang pag-asa ng bayan. At tayong mga katanda na ay laos na kato. Mas lalang na laos kasi ako na matanga din. Sabi ni Sister Banji kanina napakaganda eh. Christians never get old or grow old. Diba? They are always the same as their youthful days. Ganun pa rin. As long as nandiyan ka sa mensahe kasi, na-absorb mo siya. Katulad yan ng agila, kung maalala niyo yung mensahe, na agila, kapag na-meet niya na yung age niya, maglalagas yung balahibo. At ang sabi ng mensahe, pupunta siya sa may batuhan, sa may mga tubig-tubig, at hihintayin niya yung pagkakataon na tutubo ulit. Diba sabi doon, ang sino mang sumusunod sa Lord ay i-renew niya ang kanyang lakas. Ganun po ang pakiramdam ng mga senior natin. Amen. Senior sa tingin natin, pero sa heart nila napakalakas ng mga niya. Amen. Marami na silang naranasan na mga kabataan, tayo ay papunta pa lang doon. Pero sila, pabalik na nga, sabi nga ni Fernando po, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Kaya, ang may sasuggest ko, makinig tayo sa kanila. Amen. Hallelujah. And then, Sister Fanny kanina, sabi po niya, minsan, nagugutom kami, minsan naranasan namin magkaroon ng isang beses lang kumain.
Alam niyo mga kapatid, kung titignan natin literally, nakakaawa. Totoo yan. Kasi naranasan din namin sa Sabadyo. Nung na-diagnose ang lola namin, bukol sa brain, si Lola Soledad, Carlet. Nanay nila Pagulagay noon. Way back 2011 siya namatay eh. So, that time, nung na-diagnose po siya, sabi ng doktor, hindi na namin sinabi sa kanya noon. Months na lang, may mga months na lang na hintayin. Pag sumabog yun, diretso na. And then sabi niya yung Bulgari noon, talagang ang pakiramdam ng talaga ng anak din ay napakahirap. Pero alam niyo mga kapatid, bumalik kami sa organic, sa natural na paggagamot. MX3, yung prutas. Alam niyo yung 6 months, taon bago kinuha ng Lord ang ulan namin. So tingnan niyo mga kapatid. At that time mga kapatid, naranasan din namin yung kumain ng isang beses sa isang araw. Lugaw, umaga, tanghali hanggang hapunan. Nalala ko si Brother Jerry, iyak. Brother Jerry Quinto, iyak siya noon. Sabi niya, hindi niya kaya. Alam yung ginawa namin, yung pinisleman ko na to. Pinaklas namin yung makina. Makina ng pinagtatahi kasi sira na. Bininta namin na 800 kami. Sabi ko, hindi natin pinapansin yung mga scrap dyan. Eh yun palang gagamitin ng Lord para magkaroon ka ng blessing. Survive. Hindi naalala ko sa kanya. Tingnan mo mga ipon. Wala nagpapakain pero nakakasugod sila. How much more tayo na anak ng Diyos? Amen. Amen. So alam niyo mga kapatid, ang benefits po nun is fasting. Naranasan ni Sister fasting. Ginagawa ko yan minsan. At ang feedback sa akin, pag tubig lang sa umaga bago mag-exercise, mas maganda po pala. Nagbigay ako ng lakas. At kapag dumating na ako sa sukdulan, mag-i-start na akong manginig. At doon, sige, kumain ka. At kapag nakakain ka na, iba yung lakas na binibigay nun. Kaya sabi ko, hindi ako naawa pero blessing sa akin yung narinig kay Sister Fanny kanina. Sapagkat yun yung process minsan na ginagamit ng Lord para lumakas ka. Amen. And then, idugtong natin yung sinabi ni Pastor. Sabi niya doon, yung mga bunga na nagsihulugan doon sa mangga, akala mo, kung titignan natin, literally, napakapangit. Or nakakasakit hanggang dami. Naharvestin mo na. Yung kakainin mo na, naging bato pa. Pero yun pala, behind that, mga kapatid, nag-multiply. Yes. Amen. Nag-multiply. Pero kung Brother Randy, kung ginabas na siguro niya, narbis na siguro niya, Walang naibusan, nawantikwan, hanggang nag-times 2. Ang Diyos kumitilos. Amen. Tapos napakasimpleng bagay. Even the bagyo, yung bagyo. Alam nyo, kung titignan nyo mga kapatid, yung umbrella tree, doon sa elementary noon, naalala ko, yung bagyo, maraming dilaw-dilaw na hindi mahulog-hulog. Kada aldaw ay kada tigat, walis na walis si janitor. Pero pag tumating ang bagyo, ano ba nangyayari? Nagiging green lahat ng leaves ng puno. At yung mga hindi kailangan sa puno, nalalaglag. Sabi ng Mother Earth, pagbabagyuhin kita o puno, i-drop mo lahat ng hindi mo kailangan. I-absorb niya. Bakit? Yung mga nabubulok dyan, na mga nahuhulog-hulog mula sa puno, nagiging pataba, fertilizer sa earth. Ang mag-benefit, sino? Ang puno din. At ikaw din. Mas mataba yung soil, mas magabo yung tubo ng pananim. Amen. So, salamat sa Lord sa mga bagyo na dumadaan sa atin, nagbibigay ng kalakasan. Yes. Sabi ni Sister Bundy, trials yan na nagiging blessing.
Amen. Praise God. So, purihin ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Salamat po, Pastor, sa muling pagkakataon na may akong binigyan ng slot. Salamat sa Lord. Amen. At ang mensahe ko, mga kapatid, ay sabihin natin continuation lang po ng mensahe ni Brother Brandy ng last Sunday. At so, totoo lang, Pastor, personally na bless ako doon. Yung mensahe ko ni Pastor po doon ay nanggaling, kinote po niya doon sa John 19:30. It is finished, sabi niya doon. May mga bagay na kailangan ng tutukan sa inyohan base sa mensahe ng ating mga Pastor. Amen. So, kinagagalak pa yung mga kapatid na paglingkuran sa umaga na ito. Amen. Amen. Ito na siguro pinakamaikli na mensahe. Amen. But sabi nga ni Pastor, mahirap ilimitahan ng Holy Spirit kapag gusto ka niyang magsalita. Amen. Hallelujah. So, God bless, Pastor. Amen. So, itong mga nag-aaral, mga kapatid, binagyo tayo ni Christine. Hindi natin, mayroon na lang susunod si Leon. Talagang, ang problema, pinag-gitnaan ng Pilipinas at si Leon. Nagiging third party ang Pilipinas. Gusto niyo patuloyin sila o hindi? Bahala kayo. Diba? Huwag naman po sana. At hindi rin naman tayo natutuwa kapag may nababalitaan tayo na namatay dahil sa mga sakuna. Well, andun pa rin yung compassion natin sa mga tao. But, hindi naman natin pwedeng pigilan. Kasi nature ng Earth, Mother Earth, na i-restore ang sarili niya sa pamamagitan ng bagyo, lindol, tsunami. Ang tectonic plates na nangyayari kapag mayroong lindol, ibig sabihin nun ay na-disalign na yung elevation doon sa loob ng Earth. So kapag nagkakaroon ng pagyanig, nagkakaroon ng friction, at nagdidikit-dikit na rin sila ulit. Parang restoration. Kaya nga natatawa ako minsan kasi galing din ako doon eh. Kapag lumindol, asidugin. Nagsisi kayo. Pero, dumaan tayo sa proseso, mga kapatid, na nalaman natin na ang mga ganung bagay pala ay natural sa Earth na mangyari. Amen. Hallelujah. So, marami ang sa atin ay naghanda, lalo sa mga may negosyo, sa mga, alam natin, may mga sira na bubong, alam natin, i-prepare natin yan talaga. At naniniwala ko, mga kapatid, na malaki ang porsyento na walang mapapahama kung tayo ay nakikinig. Yearly, nangyayari sa atin ang sa ganyang sakuna, mga kapatid. Pero bakit may patuloy pa rin na namamatay, napapahama? Well, hindi naman natin hawak ang buhay. Tama naman po. Diba? Pero, kung titignan natin dito, mayroon tayong positive na makikita. Last year, nangyari na yan. Sabi natin, the same place. Binigyan ka na ng babala. Storm signal, ganito, mag-evacuate na. Pero ang iba, hindi nakikinig. Nag-stay. Kaya napapahamak ka, tapos isisihin ng gobyerno. Hindi lahat ng bagay pwede isisi sa gobyerno. Minsan, kailangan tayo mismo ang mag-adjust. Ganyan din sa pananampalataya. Hallelujah. So, alam niyo, mga kapatid, sa pag-prepare namin, hindi pa nga dumadating ng bagyo, yung pwesto ko na bagyo na po. Kasi umapaw yung tubig doon sa flooring ng hindi naman sa CR mismo, yung flooring daanan ng tubig palabas. Nagkaroon ng problema yung pipeline namin. Tapos sa akin lahat pumunta. Kung sino pa yung nasa harapan, siya pa pumuntahan, sabi ko sa isip ko. So, nagkaras kami, naglinis kami, general cleaning kaagad. So, ayos na din ang nangyari kasi ilang months din akong hindi pa nakapag-general cleaning, panay-cleaning lang. So, praise God pa rin. May purpose ang bawat nangyayari. Amen. So, that time, Wednesday, Thursday, hindi po ako nakagawa ng preaching. Saturday, nakita ko yung wala kami stock. Nung pumunta kami ng Ordaneta, dumalaw na rin sa relatives. And then, pagdating namin ng Sabado, alas 6 mga kapatid, wala, naglaro kami ni Bam Bam. Hindi na ako makapag-concentrate pag naglaro. So, nung natulog na siya, saka ako. But praise God, sabi ng Lord, susugan mo yung preaching ng pastor mo. Amen. So, alam niyo mga kapatid, ang bawat tumatayo dito sa pulpit, hindi natin alam kung ano yung mga circumstances
na nangyayari sa buhay nila. Amen. Hindi natin nakikita yun. Minsan, we remain silent. Ayaw namin pakita na panginahinaan kami. But ang pinapakita namin ay malakas kami. Amen. Kasi yun yung concern namin sa mga tupa na nakikinig. Amen. So, alam niyo mga kapatid, lagi kong in-encourage sa ating mga kapatid, in-encourage ko kayo na dapat lagi tayong makinig, especially sa preaching ng word. Bakit? Ano ang makukuha mo pag nakinig ka sa mensahe? Alam natin mga kapatid na ang bawat isa ay kanya-kanyang ministry. Yung pag-upo nyo dyan, pakikinig nyo ay isang ministry. Yung paghawak ng instrumento, paghawak ng microphone o drums, yung tambourine, pag-awit, ministry, lahat yan. At walang anumang bagay na ginagawa mo dito sa church, bahay-sambahan ng Lord, na hindi ministry. Kahit ng pinakakaliit-litang pagkilos na nagbibigay ng kapurihan sa Kanya, yun ay ministry. Yes, amen. Amen. Kaya wala dito mataas, maliit, katamtaman. Lahat tayo kapantay-pantay. Amen. Alam niyo mga kapatid, gustong kong makinig. Gustong kong makinig. Bakit? Sa observation ko mga kapatid, mayroon akong benefits na nakukuha sa tuwing ako ay nakikinig. Maraming napapahamak dahil sa hindi nakikinig. Halimbawa na lang mga kapatid, mga kabataan na nakikinig. Ang payo ng mga magulang namin noon ay sadyang napakahalaga. Kasi yun ang nagbibigay ng guidance sa amin. Pero ngayon mga kapatid, napapansin ko, maraming kabataan na halos hindi na sumusunod. Alam niyo mga kapatid, napakaswerte ninyo, young generation. Kung nasa 80s kayo, 90s, pag nakakita ko ng laruan, ingit ako. Sana all. Sana all. Pero kayo ngayon, diba? Hindi ka pa nag-aaral, may hawak ka ng cellphone, sana all. Diba? Kami noon, nag-aaral kami, ang baon namin, 2 pesos. Sa mga 5 centimos. Pero kayo ngayon, mababa na yata yung 50. Ayaw pa, 100. Sana all. Pag kumain kami ng lunch, alam nyo, yung lunch namin, tsaka lang namin nararanasan ang lunch, mga kabataan, yung magbabaon kami kapag may not exam. Pag may exam lang, tsaka kami nakakahawak ng baunan. At alam nyo kung anong laman? Sardinas, ginisang sardinas na may itlog. Ang sarap. Pero kayo ngayon, ano? Nakikita ko dun sa mga kabataan, lahat ng mga kabataan, nasa mga inasal. With chicken oil. Sana oil. Sana oil. Pero kami, pagdating namin, oil ng mantika ng baboy, tapos bagoong. Ang sarap. Napakaswerte ng generation na to. Amen. Kasi ako 80s ako. 88 mga kabataan. So alam mo mga kapatid, marami akong hindi sinunod at mas marami din ang mga sinunod ko. Alam nyo kung hindi ako sumunod sa payo ng magulang, siguro addict ako ngayon. Kasi sa totoo lang, hindi ko put down ang barangay namin. Pero karamihan na kabataan na online. Kumagana. But praise God, may mga magulang kami na concern sa amin. Ang pagtalima sa kanilang payo ay nagbigay sa amin ng magandang pamumuhay. Hindi dahil sa naging mayaman o ano man, magandang pamumuhay. Pamumuhay, spiritual, emotional. So ano bang benefits na makikita mo kapag ikaw ay nakikinig? Especially sa salita ng Lord. Amen. Malalakawin ito yung scope, yung span ng spiritual understanding natin. Di ba? Dati noon, ang alam natin na perfect na paglilingkod ay mag-atang, di ba? Mag-atang ng kung ano-ano, ipagdasal yung mga patay na Ave Maria. Pero dumating ang time, dahil sa pakikinig mga kapatid,
nag-evolve, nagkaroon tayo ng much information and revelation sa Lord Yes. na hindi pala ganun ang way ng ating pananampalataya. Ano pa? Yung emotions natin. Dati masinter tayo. Pero nung nagkaroon tayo ng pakikinig, hindi pala mas ganda ang magiging sincere, ma-prime. Nag-iba yung emotion natin. So yun ang isa, dalawa, sa mga benefits pag nakikinig ka sa payo ng magulang mo at mensahe. Amen. Ano pa? Even our practical aspects of life, Yeah. mababago. Yung tingin nila sa'yo noon, Yeah. sa ginagawa mo ngayon, ang laki ng impact sa kanila yun. Amen. Yun ay dahil sa pakikinig, mga kapatid. Amen. Yung journey mo dito sa lupa, na dati ay parang easy-easy ka lang, para walang pakialam. Pero ngayon, may pinupuntahan. Amen. Amen. Hallelujah. Anong sabi ng John 8:31-32? Ang sabi nito, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Ang problema, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Ang problema, hindi ka nakinig. Ano yung hahawakan ng teaching? Hindi ka nakinig. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Hindi ka nakinig, hindi mo nalaman yung truth. Kaya nga ang pakiramdam mo ngayon, bilanggo pa rin sa kasalanan. Bakit pa ulit-ulit ka sa paggawa ng kamaluman? Kasi hindi ka nakinig. Amen? Paano mo malalaman na ang truth pala ay hawak-hawak mo? Hindi mo nakinig. Wala ka na. Amen. Magtataka ka na lang, bakit ganito yung buhay ko? Ulit-ulit kung ginagawa yung magkasala. Amen? Hindi ka kasi nakikinig noon. Yun ang problema. Wala kang baon-baon na pananggalang o armas kapag dumating sa inyo ang test temptation. Yeah. Amen. Pero kung nakinig ka, 100%, meron kang gagamitin. Yeah. Naalala nyo? Yung learn walk and learn behavior. Ngayon, malakas ka dahil nandito kami. Paano kapag humiwalay ka? Yeah. Paano kung wala ka na ngayon sa piling ng mga brothers and sisters mo? Gaya ng uling, kapag hininiwalay mo yung isa, sa una aapoy yan eh. Pero dadating ang time, mauubos yung apoy niya at init. Yeah. So anong dapat ang gawin? Makinig ng makinig. Yes. Amen. By hearing and listening the word of God, you will receive freedom and purity. Kaya the truth will set you free. Yes. Kaya lang hindi ka nakinig. So wala kang freedom. Amen. Hallelujah. Psalms 119 verse 9. How can a young man keep his way pure? By living according to your word. Tignan nyo. Ang pakikinig ay magtuturo sa inyo kung paano ka mamuhay according sa salita ng Lord. Kaya napaka-importante po ng pakikinig. You cannot live according to the word if you are not listening. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at ang pakikinig sa word of God. Amen. Amen. Yun, napakagandang halimbawa. Yung payo ng mga magulang natin. Amen. Hallelujah. Sana all, napakaswerte namin. Ilan ang baon niyo, Ezekiel, sa isang araw? 150. Sana all. Brother Brandon. Alam nyo, kami, maglalakad kami. Yeah. Nakakain lang kami, okay na. Pero hindi ko naman kinukumpara kasi iba naman yung ways ng guys doon. Pero makita nyo sana yung appreciation doon na napakaswerte nyo kasi may mga galanting magulang ngayon. Diba? Oo. Kahit na
Mr. Funny, kahit na isang beses ka na lang kumakain, pero pag nag-graduate yung anak mo, magpapapansit ka talaga, kahit pansit kanton yan. Ay, wala. Diba? Pero nyo, napakaswerte nyo. Sana all, mga young people. Sana makita nyo yung halaga ng mga magulang. Sabi ko sa inyo, ang paggalang, ibigay ng respeto ay ang pagpapakita ng pagmamahal sa inyo mga magulang. Amen. Alam nyo mga kapatid, kapag nakikinig tayo ng payo ng mga magulang, yan yung tinatawag na natural nourishment. Bilang tao, bilang anak, bilang tao. Amen. Then sa spiritual naman, 1 Peter chapter 2, verse 22, ito speaks about spiritual nourishment. Sabi dito, crave pure spiritual milk so that by it you grow up in your salvation. Totoo mga kapatid. Kapag nakikinig kayo, yun ang magliligtas sa inyo. Naalala ko mga kapatid, lagi kong sinasample sa bahay. Kung nasubaybayan niyo yung mensahe ni Pastor, sabi ko, yung double portion ni Elijah, which is Elijah has eternal life and salvation. Na pagkakamalan natin talaga noon na ang eternal life at salvation ay isa, which is mali. Mali. Ang eternal life is something that is in you already from the foundation of the world. At ang salvation naman, yun ay araw-araw na nagaganap sa buhay mo. It's like Paul said, I die daily. Amen. Ano yun? Yung salvation na yun. Ang kwento ni Elijah, narrative na lang natin. Sa narrative na pagkwento, ang buhay ni Elijah, siya ay propeta ng Diyos, ginagamit sa panahon niya. Alam niyo ba, laging hinahanding ni Jezebel yan. Bakit? Dahil sa ilang libong propeta ni Jezebel, hawak niya, sumusunod sa kanya. Hindi niya mahawakan si Elijah. Kaya visit ni Jezebel kay Elijah, kaya inutusan niya yung mga kawal para hanapin si Elijah para patayin. Pero araw-araw, yung salvation kay Elijah nagmamanifest. Amen. Araw-araw siyang sinisave salvation ng Diyos palayo kay Jezebel. Then one time, ginamit siya ngayon. Binigyan siya ng courage para harapin si Jezebel. At anong nangyari kay Jezebel at the end of the day? Yung panahon niya, kinain. Namatay siya. So tignan niyo mga kapatid, pag nakikinig tayo, mas na-appreciate natin yung salvation sa ating Lord. Anak, huwag kang uuwi ng lasing pagkaroon ka ng trabaho. Sabi mo, opo, nanay. Tumagos dun sa kabilang tenga mo. Opo, tatay. Opo, daddy. Ang nakakalungkot mga kapatid, yung motor mo na lang umuwi, ikaw hindi na umuwi. Nasa morgue. Hindi mo na-enjoy yung eternal life na tinatawag. Kung meron kang eternal life, pero yung joy of salvation mo, hindi mo na-enjoy. Ayoko pang mamatay, ayoko pang mauna. Ang sarap mabuhay dito. Nandito yung enjoyment. Nandito yung reality ng word na enjoyment. Amen. Yes. Pinuha niyo mga kapatid. Holy, holy, pero hindi naiintindihan ng mga anghel. They are crying, but lack of feeling. Dahil wala silang human experience. Maliban lang na bumaba yung emotion na yon sa katawang lupa na yun, tsaka mo lang masasabi na praise God, hallelujah. Amen. Sure. Amen. So, napaka-importante na makinig tayo sa ating mga magulang. At sa spiritual, makinig tayo sa pagkakagsalita. Amen. Hallelujah. So, napaka-haba ng intro ko. Intro pa lang po yun, mga kapatid. Amen. So, sabi ko sa kanila kanina, sususugan ko yung it is finished ni Pastor. Amen. So, it is finished. Marami akong nabuksan, Pastor. Marami nabuksan sa akin. Maganda, magaganda. Sa dami, hindi ko masabayan. Kaya kung ano yung nakaka-catch up natin, yun lang yung ano natin. So, i-recap natin. Lalo na sa mga sister body, wala sila noon. At least ngayon. Sa bagay, naka-upload po yan. Naka-upload po yan sa YouTube ko. Amen. So,
Pastor Frankie, kinote niya yung John 19:30. Sabi dito, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Alam niyo mga kapatid, gusto kong ilata yung ilustrasyon ng pastor. Sabi niya doon, kung alala niyo, hinalintulad niya sa isang dilata ng sardinas. Anong favorite ng sardinas? Ako Spanish. Spanish sardines. Sa kabataan, alam niyo yung rose bowl? Yanit ka na yan. Ang sarap. Ang sarap nun. Oo, ang sarap nun. Rose bowl. Sardines. Oo, ang sarap nun. And then, hinalintulad ng ating mahal na pastor, yung it is finished. Finished product sealed doon sa isang lata ng sardinas. Sabi niya doon sa preaching niya mga kapatid, kapag ang sardinas, ang iska ay nasa lata na, mayroon ng ligo na nakalagay, Omega 555 na silyuhan na. Ibig sabihin, finished, sealed, and ready to distribute and eat. Amen. Ngayon mga kapatid, kahit matupi-tupi, yung value na nandun sa loob ng lata na yan, ay hindi na maapektuhan. That's true. Kasi nasilyuhan na. Ready to eat. Dumaan na yan sa proseso, Right. sa quality control. Nung dumaan na yan, natatakan na ng, ano yung nakalagay doon? QTY ba? Quality, sabi niya. Yeah. Pwede nang kainin. Pwede mo nang bilhin. Amen. Hindi yung kukuha ka pa sa daga, katumpay dagay, siksikaw na, katumpay dagay, siit na, tsaka wait kang pita-pita kang tomato sauce na basta, sardinas na, pero hindi. May process na pinagdaanan. Amen. Yeah, amen. Sapagkat, hindi naman isisidyan pag hindi dumaan talaga sa proseso niya. Correct. Tama ka? Amen. Hallelujah. So, God, the Creator, set up everything. Creates everything. Amen. Andyan na. Hanggang sa ihayag ito at tapos na. It is finished. Pero tingnan niyo mga kapatid, ang Old Testament, kung kumpleto na yan at finished na, bakit mayroon pang New Testament? Nakita niyo yan mga kapatid sa ito. Ang Old Testament saints, mula, sabi natin, Moises, Adam, lahat ng karakter na ginamit diyan, they are the process. Yeah. They are the process. Old Testament. Old Testament is the process. Amen. Solomon, Joshua, Caleb, young generation, sa pinaka-uli na ginamit sa Bible ng Old. Proseso yan sa bagay na darating, mga kapatid. Amen. At sa panahon nila, andyan yung tinatawag na paglilinis. Maalala ko yung sinabi ni Pastor Mac. Kis-kis-kis ang daday jay sida. Ikatanda daday jay ano din? Bagis na tatlo na imas sa kanan. Kasi jay kinangyari. Ano ang mensahe ng Old Testament? Law. Inihahanda ng Old Testament ang katawang physical natin sa moral. Yung New Testament ano? Spiritual. Amen. So, ang katuparan, sabi nga doon sa Bible, ng Old Testament ay si Jesus. Diba? Sabi niya, siyang magpupulfill. Amen. So, marami akong nakikita nung kinote ni pastor natin ang John 19 verse 30. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished," and he bowed and he gave up the ghost. Kailangan nating makita kung ano ang tinapos ni Kristo sa mga gawa ng nagsugo sa kanyang Ama. Amen. Sabi sa John 17 verse 4, "I have glorified thee on the earth. I have finished the work thou gavest me to do." Akalain mo mga kapatid, pagkatapos makakit ng Ama ang lahat-lahat ng bagay, mayroon pa palang hindi natatapos gawin. Amen. Kaya nang sabi natin, kung perfect na Old Testament, wala na sana ang bago.
Tipan. Wala na sa bagong covenant. Pero bakit nagkaroon? Amen. So, ang Old Testament ay process lamang ng kabuuan. Amen. John 19, lagi natin papansinin ang mga bagay na yan. Ang John 19:30, mga kapatid, is fulfillment of the prophecy in Psalm 69:21. Ano ang sabi doon? He gave me also gall for my meat, and in my thirst, He gave me vinegar to drink. Sa Tagalog, binigyan nila ako ng lason para kainin ko. Sa aking pagkauhaw, binigyan nila ako ng suka para inumin. Alam niyo mga kapatid, kapag sinabing panis, lason na pagkain sa Old Testament, ibig sabihin panis na pagkain. Pag sinabing vinegar sa Old Testament, panis na alak. So, hindi nagkataon mga kapatid kung bakit ko sinabing ang fulfillment ng John 19:30 ay ang 69 ng Psalms 21, verse 21. Sapagkat, sabi dito, binibigyan nila ako ng panis na makakain. At nung nauuhaw ako, binibigyan nila ako ng panis na alak para inumin. Pansinin natin mga kapatid. Sa panahon ni Kristo, marami ang napahiya dahil sa dunong na mayroon si Kristo. Yes. Amen. Dahil sa daladala ng mensahe, lahat ng mga magagaling sa panahon na yan, walang panama. Yeah. Biruin nyo, hindi siya nagbubuklat ng scroll. Yeah. Pero bawat lumalabas sa kanyang bibig ay according to the scroll. Kasi yung scroll nga nag-testify sa kanya Yes. sa time. Amen. Lahat sila gusto nilang talunin si Kristo, pero pagdating sa huli, talo pa rin sila, napakahiya lagi. Dahilan, mga kapatid, kung bakit gusto nilang dakpin si Jesus at para ipako sa krus. Amen. Alam niyo mga kapatid kung bakit panis na pagkain ang pinakain sa kanya at pinainom siya ng gusto nilang painumin siya ng alak. Alam niyo mga kapatid, ang nais ng mga Pariseo that time ay mangaral at magpakain si Kristo sa mga tao kagaya ng pinapangaral nila. Kaya busit na busit sila kay Kristo. Kasi labag ito sa katuruan namin. Kaya ang gusto nila, kung ano yung minaminsahe nila, yun ang dapat ang mensahe ni Kristo. Para hindi sila mapahiya at marami pa rin susunod sa kanila. Pero ayaw ni Kristo. Sapagkat, ang sabi niya sa kanila, John 3:34, sabi niya doon, Jesus said unto them, my need is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Ang aking pagkain ay ang gawin ang kalooban ng siyang nagpadala sa akin at para tapusin ang kanyang mga gawa, to finish His work. So, hindi pwedeng kainin ni Kristo yung pagkain na in-offer ng mga Old Testament. Kasi may bago siyang hawak eh. Yeah. May bago siyang hawak. Bagong pagkain. Bagong pagkain, bagong inumin. Amen? May sarili siyang pagkain na galing sa langit. Amen. Amen? Hallelujah. Samantalang mga kapatid, ang mga Pariseo ay paikot-ikot na lang sa old doctrine. Paulit-ulit nilang kinakain yung matagal ng mensahe ni Moises sa Old Testament sin. Alam niyo mga kapatid, masakit mang marinig mga kapatid, ano? Pero panis na yung mga nagdaang mensahe. Masakit pakinggan, totoo. Nung una kong marinig, napakasakit. Nagpagal pa ako. Well, in fact, nag-benefits ka doon sa mga old. Yun yung stepping stone mo. Yun yung unang usbong mo. Hanggang sa nagkaroon ka ng mga sanga-sanga at nagbunga ka ng marami. Hindi natin pinuput down ng old. Yes. Diba? Masarap pa naman
kumain dun sa mga old, pero hindi na yun nagiging essential sa atin. Hindi ka magiging forever babies. Right. Hindi! Kain ka na. Tapos, nakugit ka. Naka-uniforme ka, senior high school. Mama, dede. Gatas. Gatas pa rin. Hindi. That's true. Binata, dalaga na kayo, adult na tayo. Ang dapat kinakain natin, karne. Amen. Sabi ni Paul, when I was a child, ang pag-iisip ko ay parang bata. Pero nung ako ay naging ganap na tao, ang kinakain niya na, ang iniisip niya na, ay ang pag-iisip ng isang mature na tao. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, masakit din isipin. Yung mensahe ni Brother Branham, mga kapatid, naging panis ito in other side. Hindi ko sinasabing panis in other side lang. Sa other side na perspective natin. Naging panis yun, mga kapatid. Bakit? Preach nila as is. The same way ni Brother Branham, preach nila na ganoon din. Walang unveiling, wala nang revelation. Kung ano yung pinasa niya, yun din ang pinasa nila. Kaya doon naging panis. Kaya nga nung narinig ng mga Branhamites na panis na ang mensahe nila, nagalit sila, nagkumpulan sila, kahit magkakaaway sila, nagkumpulan talaga sila, binakbakan si Don Parnell. Right. Pero hindi nyo nakita, other side lang yun ang perspective. Ipinakita lang niya na panis yun sapagkat paulit-ulit nyo gaya ng Pariseo, paulit-ulit nilang minimensahe yung Old Testament. Ganon din sa panahon ng Bridges, paulit-ulit nilang minimensahe ang bride. Hindi nyo nakita na February 28, 1963, Escaping. Sunset Mountain, in the cool of the day, nagpakita. Amen. Yes. Nagpakita yung ring of fire. Nagpakita yung face ni Amen. Jesus. Pakita nyo kaya no, Sister next tayo kasi alam ko hindi pa niya nakita. Pero sila siguro baka nakita nyo yung mystery cloud. Yung mga young natin kasi tayo, nakita na natin. February 28, 1963. Before the sunset, the mystery crowd appeared in Tucson, Arizona, fulfilling the Thessalonians. Yes. Nakabalik siya. Kain ng alapala. Amen. Maraming hindi naniwala kasi patuloy sila dun sa panis na mensahe. Pero sa pagdating sa atin, yung mensahe ni Brother Branham, preserve natin Yes. para hindi masira. Amen. Inatsara natin. Pagkatapos natin kumain mamaya, pag may atsara dyan, hindi pang himagas. Ang sarap. Ang sarap himay-himayin yung mensahe ni Brother Branham. Kapag yung mensahe ni Brother Branham, i-apply mo sa panahon mo. Yes. Huwag mong i-apply yung mensahe ni Brother Branham. Magpipreach ako dito, Brother Branham, pero yung utak ko nasa ng pagdaan. Wala ng power yun. Yeah. Sapagkat luto na yun. Naluto na yun. Leftover na yun. Kinakain mo pa rin anong nabibinit sa'yo ngayon. Wala. Judgmental ka pa rin. Outside from the message of Brother Branham, you are nothing, not safe. Tingnan nyo. Pag wala ka siyang sabi ni Brother Branham, wala kang kaligtasan, napakamakasarili ng pag-iisip. Alam nyo, nangyari pag nakakain ka ng panis, sasakit ang ulo mo. Magbubungit ka. Sasakit ang tiyan mo. Ma-hospital ka. Pag naka-recover ka, hindi na ako kakain. Sabi ng barkada ko, nagtatrabaho ko, naglasing mga kapatid, naglasing. Lasing na lasing, talagang yung aji bagis na ka na ngayon, rumaro na, kasasarwana. Kuna na, andiyan ko tumingin. Apo, kuna na. Magasatak lang dito, hanap mo minuman. Hindi nagasatan na. Inulit na ulit. Ulit-ulit. Paulit-ulit. Paulit-ulit kang magsasuffer. Paulit-ulit na mag-close ang consciousness mo.
paulit-ulit na magsisil yung sinelyuhan sa'yo. Alam niyo mga kapatid, anak, bumili ka ng sardinas, ulam natin. Okay, alam na natin, nasilyuhan yung sardinas. Aba, kumain sila, tinitignan na yung sardinas. Na-enjoy nyo? Buksan mo! Amen. May bagong panlasa doon. Yes. Hindi lang yung biningwit mo na ganyan, yung prito. Mayroon ng sauce. Meron ng kamatis. Amen. Di ba? At swerte mo mga kapatid, kapag nagbukas ka ng sardinas, may ulo. Once in a blue moon, pag nagbukas ka ng sardinas, may ulo, swerte mo. Nagdagas ko tayo, nag-process di daya, ada ulo na. Samantalang di sardinas, dapat ikatang ulo na. Nakuha nyo? Hindi na dumaan sa tamang proseso yung kinakain nila ngayon. Mahirap mang aminin. Biruin mo, ang sardinas walang ulo. Pero nung kinain mo, sarap, may ulo. Aba, hindi na process yun. Dahil ang sardinas, wala dapat ulo. Imbis na 555, 556, kasi ulo na. Di ba? Ay, hindi ito 555 natin. Ano ay 556, may ulo. Sumobra. Makita niyo mga kapatid. In other side, panis na yon kasi nga, as is nilang pinapangarap. Pero kapag binigyan natin, hinayaan natin, binigyan natin ng panahon para i-reveal sa atin ng Panginoon. Yung minsan ni Brother Banham, hindi naman pinalitan ni Brother Don Parnell. In-emphasize niya. Yeah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. So yun, hindi tinanggap ni Jesus yung pagkain ng mga Pariseo dahil may sarili siyang pagkain. Amen. Napakasakit Amen. pero totoo. Amen. So nasabi ko sa inyo, ang vinegar na binanggit doon sa it is finished, panis na alak. Nung humihingi si Lord, nung nauuhaw siya, nauuhaw ako, alam mo sinabi niya, ano mo yung ginawa nung kawal, gumawa siya ng espongha, dinig doon sa vinegar, tapos sinubo sa bunganga niya. Nung matikman ni Kristo, na panis, na maasim, sabi niya, inanon niya. Alam niyo mga kapatid, sa kahuli-hulihang hininga ni Kristo sa cross of Calvary, pinipilit pa rin ng mga Pariseo na siya'y kumain. Alam niyo ba ang kondisyon ng mga Pariseo, mga kapatid? Sumunod lang si Jesus Christ sa mga mensahe ng mga Pariseo. Hindi siya ipapako sa cross. Pero hindi niya pwedeng tanggapin. Kasi meron siyang mensahe na kailangan panindigan. Amen. Ayaw ni Jesus, mismong si Jesus, ayaw niya ng death over message. Yes. Tapos tayo, mananatili tayo doon. Kaya nga ako nakasawa kasi ayaw ko manatiling magnobyo eh. Bakit? Kanyo mga kapatid? Ito, mga may nobyo, may nobya. Nung nag-date kami sa Dayan, nakakatawa. Ang una naming date, naalala ko Presto. Tapos Sito. Yung unang labas ng Sito, yellow pa ang kulay. Sabi ni Sister, ano ba naman ito lalaki ko? Didate niya ako dito pa sa puno. Tapos Presto at saka Sito. Siyempre, nasa process pa lang tayo. At alam niyo nakakatawa mga kapatid. Bumili kami sa Magic. Andyan na yung Jollibee. Andyan yung KFC. Hindi ko napansin. Doon na lang sana. So, ganun yung process. Until one day, nung kinasal kami, hindi na niya ako pwedeng sabihin na nobyo niya, kundi asawa niya. Yes. Yung mga palihim namin pagkikita ngayon, free na. Revealed. Di ba? Kasi nga, it is finished product, ready to, ready na para ipakita. Amen. Amen. Yung kinakain mo noon na processed food, ngayon pwede ka nang magluto na masusustansya. Okay lang naman kumain doon, mga kapatid. Okay lang kumain sa dating mensahe. Okay lang naman. Bakit? May makikita ka pa namang maliit na makakapag-relief sa'yo, pero hindi na satisfying. Bakit? Nung maliit na agila ka pala, inakay,
Okay lang naman tumuka ng mais eh. Ang hindi normal mga kapatid, may pakpak ka na, maskulado ka na, tumutuka ka pa rin ng mais. Samantala ang dapat kinakain mo na is karne. Di ba? So nakukuha niyo mga kapatid. Amen. Kailangan natin mag-progress, mag-grow sa pananampalataya. Amen. Amen. Hallelujah. So dito ako magtatapos mga kapatid. It is finished. Naipako na sa cross si Kristo para sa ating makasalanan. Pero pag pupunta ka sa mga ibang churches, ang message sa inyo ay magsisi ka dahil makasalanan ka. Pero inyo, nawala yung sakripisyo ni Kristo dahil tinapos na nga niya eh. Dapat sana ang mensahe nila, malinis ka na, Correct. pinawalang sala ka na, Yes. huwag ka nang gumawa ng ikakasala. Eh, hindi eh. Pinuntahan ako ng isang church doon. Binigyan ako ng pamphlet. Magsisi kayo. Lahat. Tama naman yun. Tama naman yung word na magsisi kayo. Pero, mas mainam ngayon. Anong mas mainam? Palayain mo siya kaagad. May kulong mo pa siya sa pagsisisi. Palayain mo na agad. Direct to the point. Direct to the point. Come! Lahat ng nahirapan. Direct to the point. Come all! Baptist, Methodist. Lahat. Amen. Di ba? Wala siyang pinili. Lahat kayo na nabimbitan. Diretso. On. Yun ang mensahe dapat. Yung magpapalaya sa atin. Amen. Tatapos ako dito sa Genesis 3:24 mga kapatid. Banggit ni Pastor yung mga ibang konsepto ng ibang verses sa Genesis regarding the fall of man. Sabi dito mga kapatid sa Genesis chapter 3:24. Sabi dito, New International Version ang nandito. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Yung istorya na to mga kapatid, pagkatapos na magkasala ang tao sa loob ng halamanan sa Garden of Eden, sila ay pinaalis doon. At pagkatapos nilang pinaalis doon ng Lord, ang Lord ay nagtalaga ng isang cherubim, isang anghel doon sa halaman. 'Di ba? Mayroong dalawang halaman doon, the tree of knowledge of good and evil and the tree of life. Sabi niya doon, nag-set siya ng isang cherubim doon na magbantay at mayroong isang flame. Mayroong sword doon na nagbabaga at paikot-ikot sa halaman na yon, tree of life. Sabi niya doon, basahin niyo na lang po doon sa reference niya. Sabi niya doon, narrative na lang ito. Sabi niya doon, huwag niyong hayaan na ang mga tao ay muling makahalapit, makahawak at makakain doon sa tree of life. Kung hindi, magiging ano sila ulit? Magiging eternal people. So tingnan niyo yung statement ng Lord. Una, nagbigay siya ng batas doon sa Garden of Eden. Di ba? Una, create ang lahat dito sa earth ng good. Pero bakit may pinagbawal? Ibig sabihin, sinadya na nandun. Sinadya na ilagay doon. Sabi niyo, bawal kang kumain dito ni haplusin. Sapagkat in the day that you will eat in that tree, you will die. Ngayon mga kapatid, dumating yung time nag-take sila doon sa tree of knowledge of evil at nasumpungan nila ang sarili nilang mga ubad. At sabi ng Lord doon, tignan nyo mga tao ito ngayon, alam na nila ay katulad na natin sila, si God na nagsasalita, katulad na natin sila na nakakaalam na ng good and evil.
Tapos sabi niya, umalis kayo dito sa Garden of Eden. Yung sumpa, dala-dala nila. Tapos, nag-set sa ng cherubim. At mayroong sword doon na may apoy na maikot-ikot doon sa Tree of Life. Sabi niya, huwag niyong hayaan na ang tao ay bumalik dito para kumain, hawakan yung Tree of Life. Sapagkat pag hinawakan nila, magkakaroon sila ng eternal life ulit. Magiging immortal pala, magiging immortal sila. So, ibig sabihin, ang original creation, immortal tayong lahat. Ngunit binigyan tayo ng mortal sa pamamagitan ng Tree of Good and Knowledge of Evil. Ano yung nandoon sa Tree of Knowledge of Good and Evil? The serpent. The serpent. Kaya nga, hate na hate natin yan kasi tinawag na Diablo yung serpent Di ba? Yung evil, lagyan mo ng D, devil. Kaya nabuksan tayo dyan. Ngayon, mga kapatid, kung literal, yung tree of good, of knowledge of good and evil, at yung tree of life, doon sa Garden of Eden, nasaan ang Garden of Eden ngayon? Kung literal. Right. Kasi, sabi sa, ito, balansin natin. Sabi sa New Testament, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Eh kung literal na tree of life yun, nasaan ngayon yun? Yeah. Eh di kung ako din naman, kung may pera ako, talagang i-explore ko ang mundo para makita ko lang yun. Mahawakan ko lang, magiging immortal ako. Literal. Pero sa totoo lang, ang tinutukoy doon sa Garden of Eden, yung Garden of Eden na tinatawag, kayo yun. Kayo yun. Garden of Eden. Ngayon, ano yung tree? Ano yung tree of knowledge of good and evil? Yun, yung mind nyo. Carnal mind. Yes. Ano yung tree of life? Yung revelation na tinatawag. Alam niyo mga kapatid? Pinabantayan niya yung cherubim, yung tree of life. And then sa palibot ng tree of life na yan, mayroong sword na umaapoy. Ano ba yung sword? Word. Ano yung umaapoy? Pillar of fire. The Spirit. The Lord. Ngayon, nasaan yan? Nasa ito. Amen. Amen. The word, the sword is in you now. The pillar of fire is in you too. Amen. Amen. Pansinin niyo mga kapatid, dahil sa puno, nagkaroon ng kasalanan. At dahil sa puno rin, na inangat doon sa cross of Calvary, puno yun. Yung cross, galing sa puno yun. Amen. Inangat. Ano nangyari? Nagkaroon ng healing ang kasangkatawan. Nagkaroon ng pagpapatawad sa lahat ng kasalanan. It is the same tree. Alam nyo yung mga kapatid? Ito yung parallax statement na kapatid. Yeah. Hanap ng missing link kung sino yung devil na yon. Samantalang yung Isaiah 45:7 hindi natin dinidiinan. I the Lord do all these things. Siya yung serpent doon. Remember, Moises, nung inangat na yung serpent na baston, nagkaroon ng healing. As a son of man, sabi ni Jesus, kapag naihayag na rin siya, kapag naitaas na rin siya, lahat ng kasalanan mawawala. Nasa Testament o New Testament yan. It is the same na pangyayari. The serpent is the old Adam. Sinabi ni Pablo yan. At yung Jesus na nag-appear, new Adam. The old Adam is the tree of knowledge of good and evil, and the new Adam is the tree of life. Kapag nakinig ka ng mensahe, tinanggap mo, you touch the very body of Jesus Christ. Ngayon, wala ka ng kasalanan. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So napaka-importante po
nang mayroon tayong pakinig. Sapagkat pag sinabi na it is finished product na pwede mo nang kainin, hindi mo narinig. Diba? Hindi mo narinig, finished product na eh. Mga kakit kita ang dilata. Hindi normal. Pag sinabing finish, pwede mo nang buksan narinig mo, ay, naghimas ni Rosbal, Spanish service. Amen. Ganyan din po ang spiritual life natin, mga kapatid. Amen. Pag sinabing malaya ka na, mayroon ka ng eternal life, huwag mo nang pakawalan yung mensahe na yon. Huwag mo nang pakawalan yung revelation na yon. Amen. At matuto kang mamatay araw-araw. Gaya ni Paul. God bless you, mga kapatid. Hallelujah. Pinabalik ko ito pang sa ating mga pastor. Amen. Amen. God bless you, Brother Ian. Puri ng Panginoon. Napakasimasinig mensahe, pero pinag-bless tayo ng Panginoon, di ba? Amen. Amen. Napakasarap talagang makinig. Yes. Amen. 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 Hallelujah. At yung ginagawa natin ngayon, sabi ko nga noon, ito yung totoong yung circle fellowship. Amen. Amen. Nagpapalitan tayo. We have one revelation, but much information. Amen. Pwede tayong gamitin lahat ng Panginoon. Amen. Ito yung totoong tinatawag na circle fellowship eh. Amen. So, ang Panginoon ay gumagamit, naghahayag. Amen. Lahat tayo ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Amen. Kaya nga sabi niya ng Brother Ian, kung pwede lang, gusto siyang makinig lang na makinig. Pero hindi rin pwede, Brother Ian. Amen. Kumbaga, yung tinatawag na yung circle fellowship hindi magaganap. Amen. Amen. Kaya nga, kung nakikinig ako dyan, salamat nakikinig ako. Amen. So, thank you, Brother Ian. Salamat sa Lord sa napakayamang mensahe na kinain natin, na tunay mga kapatid na tayo po kapatid ay dumadaan sa process. Amen. Yung sardinas dumaan sa process. So yung Old Testament na sinabi ni Brother Ian ay yun yung mga proseso. At dumating ang New Testament, yun po yung katuparan ng lahat ng proseso. Amen. Sinilyuhan lahat ng Panginoon sa New Testament. Kaya masaya tayo, nagagalak tayo, dahil alam natin, we are sealed. Amen. Amen. And ready to deliver. Yes. Amen. Hindi na tayo matatakot. Amen. Amen. Huwag ka nang matakot sa mensahe, silyado na yan. Yeah. Huwag ka nang mag-alangan pa dahil silyado na yan. Amen. Hallelujah. Sometimes parang nagaling, totoo ba yung all it na? Nag-aalangan pa, Brother Ian. Huwag ka na mag-alangan kasi mga kapatid, silyado na yan. Amen. Sa New Testament. Amen. Pero nandun ka pa sa batas ni Moses, laging talagang bakbahal ka ng bakbakan doon, Brother Ian. Kasi buwang batas yan. Amen. Dumating ang New Testament. Nagkaroon ng changes. Nagkaroon ng parallax, Brother Ian. Same statement, pero nag-evolve. Yes. Amen. Nagkaroon ng pagbabago. Amen. Hallelujah. Na yung pagbabago, yung sabi nga, maraming mga terminologies na hindi po nila maintindihan. Amen. Pero isa lang pong ibig sabihin nun. Meron lang pong tinutukoy doon. Amen. Amen. At salamat dahil nakinig tayo. Dahil kung hindi tayo nakinig, sa mga nagdaan, hindi mo talaga masusundan, hindi mo talaga matututukan. Ito na naman, maalala ko mga kapatid. Yung sabi doon, merong yung nagbibisikleta. Sunod ka ng sunod, sige, palayin padyak mo, no? Ilumiko. Nakayuko ka, hindi mo alam kung saan lumiko yung sinusundan mo. Siguro dito, o siguro dito. Ay, dito siguro, ito yung sinusundan ko. Abraham, dito sinusundan ko. Sumunod ka rin. Dahil hindi mo nga nalaman, hindi ka nakinig. Amen. Hindi ka nagpe-pay attention. Kaya nung lumiko, hindi mo na alam kung saan pumunta. Hindi mo na alam kung saan pumunta yung sinusundan mo.
Nung tumingala ka, o inano mo yung ulo mo, asan yung sinusundan ko? Ito na yata, nung tinignan mo, hindi na pala yung sinusundan mong leader, hindi na pala. Ang masaklap, nung tinignan mo, hindi na pala yung kasali sa siklista. Amen. Sabi nga, naglala ko matipan sa surutab. Di ba? Yan ang sinasabi nga hindi ka nag-pay attention. Ibig sabihin, hindi mo nasundan. Amen? May turning into corner, pero nag-turn ka rin, pero iba yung turning mo. Hindi mo talaga natutukan, kapatid. Amen? Hallelujah. Salamat sa Panginoon, kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. God bless you, Brother Ian. Amen. Personally, maraming mga nagpa-pop up, Brother Ian. Totoo yan, kapatid. Talagang nagre-reveal ang Panginoon. Amen. Sa pamagitan ng pakikinig. Sabi nga, faith is coming by hearing. Amen. Marami tayong mga benepisyo na matatanggap kung tayo po ay nakikinig. Amen. Di ba? Yung mayroong nag-preach mga kapatid, tapos hindi siya nakikinig. Sabi niya, sino gustong ma-rapture? Di ba? Parang mga disipline, yung mga nag-gising. Amen. Sino gustong ayaw ma-rapture? Hindi siya nagising. Nagtaas ng kamay. Nagtaas siya ng kamay kasi hindi nakinig. Ang sabi ko, sinong gustong ma-rapture? Sabihin na lang natin. Di ba? Yun yung mga statement natin na dalawa. Pero meron na tayong clear understanding dyan. So, yun, nung nalimpungatan siya, tinanong siya, ay yung huling tanong, sinong gustong hindi ma-rapture? Sabi niya, nagtaas siya ng kamay, baterya. Amen. So, napakahalaga, mga kapatid, na nakikinig tayo. Amen? Para pagtanongin tayo, ano pagkakaiba ng save at saka may eternal, alam mo kung paano masasagutin yun. Hindi mo na paghahalo. Di ba? Diba sabi ni Badian kanina, yung preaching, iba yung pagiging save natin at sa pagiging eternal natin. Kaya nga double portion din sa atin. Pero sa not knowing, hanggang ano lang sila, may eternal life lang sila. Pero sabi nga kanina, hindi nila na-enjoy yung pagiging eternal nila. Hindi sila naligtas kasi hindi sila naniwala sa mensahe. Amen. Hallelujah. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Amen. At sa ating pagtatapos, mga kapatid, umawit tayo sa Panginoon. Amen. Alam niyo yung awit na At the Cross? Song number 5 yata yun. Amen. Maganda tong awit na to. At the cross, I saw my reflection. Amen. Song number 5. See? At the cross, if you have me, at the cross, I saw my reflection. At the cross, I saw the wickedness in me. At the cross,
you are crying. I saw you pray. At the cross I saw your humble heart. At the cross I saw amazing grace. You love me. Tumayo po tayong lahat. Ayan, shall we all stand? Who I am. You love me. In spite of my sinful ways. Love me. Who I am. You love me. In spite of my sinful ways. At the cross, I saw salvation. At the cross, I see your forgiveness to me. Yes, O Lord. At the cross, I saw the beauty of faith. At the cross, I saw amazing grace. Amen. You love me. You love me. Who I am. You love me. In spite of my sinful ways. You love me. Who I am. You love me. In spite of my sinful ways. One more time. You love me. So habang ginawin natin ito, malayan po natin ibigay ng ating mga talong sa Panginoon. As an offering. Amen. In spite of my sinful ways. Thank you, Lord, for loving us, Lord. Thank you for loving me. You love me for who I am. For who I am. You love me. In spite of my selfish ways. At the cross, so my perfection. At the cross I saw your destiny. At the cross I saw my arrogance. At the cross I saw amazing grace. At the cross. At the cross I saw your crying. At the cross I saw you pray. Yes, Lord. At the cross. At the cross I saw your humble heart. At the cross I
isang napaka-humble spirit, Lord. Namin pong nadarama sa umaga, Panginoon, sa iyong pagkilos, Lord. Salamat sa pag-ibig mo dahil sa cross, Lord. Nakita namin ay humility, ang humbleness, ang humble heart. Salamat, Panginoon, sa kabila namin sinful ways, Lord, ay minahal mo kami, Panginoon. Salamat po, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na wala po kaming bagay, Panginoon, na hinihiling sa'yo, Panginoon. Lahat ay nasa na, Lord. Salamat po sa lahat, Panginoon. Salamat din po sa mensahe mong patuloy na pinagkakalo po sa bawat isa. Salamat sa mga ginagamit mo, Lord. Isang Panginoon, ginamit po, Lord, aming kapatid Bartikian. Kami pong dalangin, Panginoon. Patuloy po siyang gamitin, Lord, sa kanyang blessing. At ang bawat isa, Panginoon, mula sa musician, sa mga nagpatutuo, Lord. Salamat, Lord. Lahat kami ay kabahagi, Panginoon. We are a part of the body, Panginoon, upang, Panginoon, Lord, ma-edify, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord. Salamat, Lord, at ikaw po makasangkapan, Panginoon, at Lord, alam namin na kinatakpo ko po ang aming pangangailangan sa oras na ito, Panginoon. Lahat tingin, Panginoon, sa may spiritual na pagpapala. Spiritual, Panginoon, pangangailangan namin, Panginoon, ay natugunan mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa listening spirit, O Lord. Sa pamagitan ng pakikinig, Panginoon, nagkaroon kami, Panginoon, ang pananampalataya, Lord. Amen. Salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, pasalamatan sa lahat ng blessing na pinagkakalo mo sa amin, sa bawat sa amin, Lord. Mga kapatid po namin narito. Salamat sa katugunan ng lahat ng mga dalangin, Panginoon. Ikaw ang katugunan, Panginoon. Sa kagalingan, Panginoon, salamat din po, Lord. Na minsan kami, Panginoon, ay kasakit. Pilit ko, Panginoon. Minsan may pinaranas mo, Lord. Ikaw ang nakilang magagamot sa aming mga buhay. Lumarating ang problema, Panginoon, upang sabihin namin, Lord, pag napagtagumpayan namin ikaw, Panginoon, masasabi namin, ikaw ang nagsusolve ng lahat ng problema. Salamat, Lord. Salamat sa mga bagyo sa buhay namin. Minsan pala, Panginoon, mga trials na to, Lord, malalagpasan namin dahil sa tulong mo, ito'y nagiging blessing po para sa bawat isa sa Lord. Salamat po ng marami, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord. Ang dalangin po namin, Lord, patuloy po kayo mag-rebuild. Patuloy po kayo, Panginoon, na magpahayag. Patuloy, Panginoon. Mga salita mo, Panginoon, ay laging mag-multiply. Tumimo sa aming mga puso, Lord. Salamat po, Lord, ng marami sa mga kinakasangkapan mo, Panginoon. Lord, sa aming pong pasamantalang pag-iiwalay, Panginoon, po namin muli. Ingatan mo pong bawat isa. Paano mo kami ingatan na pumarito, ganitong po, Lord, patuloy na pag-iingat mo muli. Hanggang sa makarating kami sa aming pong mga tahanan na safe and sound, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po ng marami, Panginoon. At maging sama tayo sa offering na pinagkaloob po ng bawat isa, Lord. Pagpalain mo ng bawat kamay, Panginoon. I-multiply nito, Lord, at ibalik sa kanila ng maraming beses, Panginoon. At nawa, mga salaping ito, Lord, ay patuloy po na yung magamit ito, Lord, para sa kalalaguling ministry sa mga pangangailangan, Panginoon, ng church na ito, Panginoon. Salamat po, Lord, ng maraming, Panginoon. Pinupuri ka namin. At pinasalamatan po sa oras nito, Lord. At ganoon din po ang pagpapalang pag-physical. Pinadalangin din po namin. Bless po pong mga bagay nito, Lord. At gamitin po pong minsan pa para sa karagdagang kalusugan, kalakasan po na aming katawang physical. Pagpalain mo bawat kamay, Panginoon, bawat ginamit mo para may provide mo ng mga bagay ng Lord. Pinupuri ka namin, pasalamatan, at ang tagumpay, Panginoon, na pinagkalo mo sa amin sa oras nito, sa araw na ito, Panginoon, ang victory, Lord, at ang kasagutan ng lahat ng mga